Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asan na si Ernest mo yatang nakakabot eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:02 aga. Nagapangunang nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Webes, Hulyo 23 na kita tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita, Junel Baclay. Kagkaron sa aton balantayan kag mainit nga mga pangulong dinalay. Sobra 5,000 ka uplift beneficiaries sa Negros Island Region nagbato na sang tag 2,000 ka pesos nga assistance. Plano sa infrastruktura ay kayong lawas kag agrikultura lakip sa mga ginalauman nga mabatian ni Iloilo Governor Defensor sa zona ni President Ferdinand Marcos Jr. Update sa konstruksyon sang Panay Guimaras Negros Bridge isa man sa ginabantayan sang mga Ilonggo. Headline. DOE maga-install sa dugang nga battery storage sa Visayas bilang backup sa nabatyagan nga unstable supply sang enerhiya. Mga edipisyo ang ginpatindog kag ginpaydalom sa retrofitting dapat magsunod sa National Building Code suno sa OCD Region 6. Kag mga fire truck sa probinsya sang Iloilo ginapa-imbentaryo, pasobra 30 dilapidated na o kung nagakinahanglan sang repair. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:04 kag karon sa mga balita. Pilipinas.
Radyo Pilipinas News. Sobra 5,600 ka uplift beneficiary sa Negros Island Region nagbato na sang tag 2,000 ka pesos nga assistance. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita ni Miriam Grace Erenieta. Nakabato na sa tig 2,000 pesos nga assistance sa idalom sang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Assistance o kon uplift program ang 5,684 ka mga kwalipikado nga benepisyaryo gikan sa Negros Island Region sa ikatatlo nga adlaw sang payout Hulyo 22. Gimpahayag ni Department of Social Welfare and Development o kon DSWD NIR Regional Director Arwin Razo sa interview sang Radyo Pilipinas sa Iloilo nga nakadisburse na sa masobra sa 11.3 million pesos nga assistance para sa masobra 5,000 nga benepisyaryo nga kabahin sa Group 2. Ang mga benepisyaryo gikan sa 5 ka pilot sites sa Sagay City, Talisay City, Dumaguete City kag mga munisipalidad sang Valer Hermoso kag Hinigaran. Dugang pa ni RD Razo nga sa una nga 3 ka adlaw nga payout wala sang mayor nga problema nga ginalauman nga sa masunod nga semana magahiwat ang regional office sang massive payout pa sa iban nga LGUs. Well, sa mga kababayan po natin, especially dito sa NIR, sa naabot ng ating signal sa hapong ito, just wait for the information coming from the local social welfare development officers. Kami po ay patuloy na nakikipag-ugnayan at we are sharing the list of our indicative targets per LGU para sila na po yung mag-inform at magpaalam sa mga barangay kung sino yung mga nasa listahan ng community-based monitoring system. So ito po ay, kung wala ka po talaga sa CDMS, talagang we cannot serve yung mga wala sa CDMS. So we are using the poverty data generated by the community-based monitoring system of the Philippine Statistics Authority this time because of the CBNS law. So, yun lang yung pinapaunawa namin sa publiko, sa mga kababayan natin, makipag-ugnayan lang or mag-antay lang ng impormasyon sa inyong mga local officials, lalong-lalo na sa ating mga local social welfare and development officers, yung mga social workers natin sa mga LGUs. Nabatian ang kabayan sa pahayag ni RD Razo. Para sa Bagong Pilipinas, Mern Grace Ereniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Plano sa infrastruktura, ikayong lawas kag agrikultura, lakip sa mga luyag mabatian ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa SONA ni PBBM. Radyo Pilipinas Sa balita ni Hope Torrichante. Plano sa infrastruktura, ikaayong lawas kag agrikultura ang lakip sa mga luyag mabatian ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos sa Lunes, July 27. Suno kay Defensor, kinakabig nga economic driver ang civil infrastructure. Ginalauman man niya nga mabatian kung anong direksyon sa pagpatuman sa Universal Healthcare Law kag pagpasiguro sang food security sa pungsod. Sa karon hindi pa sigurado kung makatampong personal sang SONA si Governor Arthur Defensor Jr. Bangod sang natalana nga meeting sa Manila apang nagpasalig nga pagatutukan ang mangin pahayag sang presidente sa iya SONA. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagalaom ang 72 anyos nga si Rodolfo Pedroso sa Barangay Ortiz City proper nga malakip man sa State of the Nation address ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang estado sa ginadusong nga konstruksyon sang Panay Guimaras Negros Bridge. Suno sa iya ginasundan gid sini ang update bangod ginapanan-aw nga dako mabulig sang proyekto agud mangin masulhay ang biyahe sa tion nga makonekta na sang Taytay ang 3 ka probinsya. Dugang ni Manong Rodolfo, dako man nga pagpanghangkat ang malain nga tiyempo kag travel suspension kung maglain ng panahon sa tion sang bagyo kag hangin habagat sa mga biyahero kag kung may taytay mangin mahapos na ang pagtabok sa isla. Una na ginpahayag sang opisina sa Department of Economy and Development Region 6 nga ginalauman nga masuguran ang konstruksyon sang Taytay o kun ang Panay Negros Guimaras Bridge padulong sa 3 ka mga probinsya sa maabot nga tuig 2027. Radyo Pilipinas News. Department of Energy mag-install sa dugang nga battery storage sa Visayas bilang backup
sa nabatyagan nga unstable supply sang enerhiya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Plano sa Department of Energy nga magpahamtang sang dugang nga battery storage sa mga planta sa Visayas agud may backup nga supply sang enerhiya nga magamit sa tion sa pagtaas ng demand sang kuryente. Ini ang kabahin sang short-term na solusyon sa naeksperyensyahan nga rotational brownout kag unstable nga estado sa grid. Lakip sa mga pahamtangan sang 50 megawatt battery storage suno kay Secretary Garin amo ang Iloilo, Negros, Bohol kag Cebu. Hindi malipod suno sa Tiglicom nga hindi bastante ang supply sang enerhiya sa Visayas kay may mga tinion nga nagakuha pa sang supply sa iban nga rehiyon rason nga sa nagligad nga binulan na batsyagan ang red kag yellow alert status sa grid. Bidang long-term plan kinkumpirma naman ni Garin ang natala na expansion sa operasyon sang pila ka power plant magluwas pa sa mga new power producers nga magapahamtang sang dugang nga planta sa tuig 2028-2029 hasta sa tuig 2030. Kinaingganyo naman sang DOE ang publiko nga suportahan ang inisyatibo sa energy conservation. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa pila ka pagtayog nga nabatyagan sa nagalain-lain nga bahin sang Western Visayas, ginpahanumdum sang Office of the Civil Defense 6 ang importansya sang hugot nga pagsunod sa National Building Code sa pagtukod sa mga bagong edipisyo kag sa pag-retrofit sa mga daan nga struktura agon makalikaw sa mas dako nga peligro kung may matabo nga linog o kung iban pa nga kalamidad. Suno kay OCD6 Director Raul Fernandez ang tanan nga mga igatukod nga edipisyo dapat magsunod sa mga kinahanglanon sang National Building Code. Samtang ginpangunahan naman sang Department of Interior and Local Government ang inisyatibo para sa infrastructure resilience. May MOA man na ginpirmahan upod sa DOST kag DPWH kag iban pa nga mga ahensya paagi sa Local Infrastructure Learning Hub. Paagi sini nga kolaborasyon magaserbi ini nga giya sa pagplano ag pagtukod sang mga pampubliko nga infrastruktura sa tagsa ka probinsya. Paagi sini masiguro nga ang proyekto nagasunod sa safety standards mapag-on batok sa mga bagyo, linog kag iban pa nga kalamidad, magaduso sang public accountability kag para mapasiguro ang safety sang mga pumuluyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Fire truck sa probinsya sang Iloilo ginapang inventaryo na masobra 30 dilapidated na o kung nagakinahanglan sang repair suno sa LMP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Balita ni Hope Turichante. Ginimbentaryo sang League of Municipalities of the Philippines Iloilo Province Chapter ang mga fire truck sa munisipyo sa probinsya sang Iloilo. Nagwa sa mga inventaryo nga 41 sa 77 ka fire truck sa probinsya ang operational. Samtang 15 naman ang numero sang dilapidated o kundaan na nga fire trucks, samtang 22 naman ang kalayuhon. Suno kay LMP Iloilo President Mayor Suzette Mamon, nakasulat na sila sa kay Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. para ma-endorso sa Department of Interior and Local Government ukon sa iban pa nga nagakaigo nga ahensya ang estado sa mga fire truck sa kabanwahanan. Katuyuan sang inventaryo nga mapabaskog ang fire response capability sang kada munisipyo sa probinsya sang Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Posible magapatalagan bilang kongresista sa tercer distrito sa marason nga eleksyon si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Suno sa gobernador sa giniwat nga press con sa Kapitolyo Provincial na ibaluan nga ulihin nga termino ni Defensor bilang gobernador sa probinsya sang Iloilo. Antes nangin gobernador, nangin congressman na ini sang 3rd District sang Iloilo antes ginbuslan sang iyaman nga manghod nga si Congressman Lawrence Defensor. Suno kay Governor Defensor, madamo pa siya sang ulubrahon sa Kongreso nga wala niya matapos sang congressman pa siya. Kaangay sang Water Resources Code nga gusto niya ipadayon. Ginklaro sang gobernador nga hindi pa ini ang opisyal nga deklarasyon sang iya plano sa maabot nga eleksyon sa 2028. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Dugang at timbangan ng bayan ginpahamtang sa mga merkado publiko sa siyudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Agod papasan niyo pa ang consumer protection kang maduso ang patas nga transaksyon sa merkado. Dugang ang mga timbangan ng bayan units ang ginpahamtang sa pila ka merkado publiko sa siyudad sang Iloilo.
Sa ground floor sa Iloilo Central Public Market, kag wet section sa La Paz Public Market, ginpahamtang ang mga kiluhan. Naghatag naman ini kahigwinan sa mga konsumidor nga matakos ang gusto ang bugat sang ilang ginabakal nga produkto. Ginahinyo naman ang mga konsumidor kag mga market goers nga gamiton ng timbangan ng bayan sa tagsa magbakal. Pinagi sini makasiguro nga patas kag masaligan ang transaksyon sa mga pampubliko nga merkado. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 86 ka mga mangunguma sa Mindan Capiz nagasunod na sa Integrated PSR Management Practices. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni JP Herbas. Nagsunod na sa gintudlo nga Integrated Pest Management kung IPM practices sa hybrid rice production ang 86 ka mangunguma gikan sa 7 ka rice cluster sa Hamindan Capiz. Sining karon lang ang nasambit ng mga mangunguma ang nagpedalong sa IPM Centered Hybrid Rice Technology Demonstration Project sa Department of Agriculture, Western Visayas. Katuwan sining nga maduso ang sustainable hybrid rice production pinaagi sa paghatag sa mga manguma sang science-based pest management technologies nga magapabuhin sang ila pagsalig sa chemical nga pestisidyo samtang ginapadami ang ila produksyon. Pinaagi sa proyekto ang mga mangunguma magapilang sa serye 10 ka techno-clinic session, field demonstration kag hands-on learning activities nga magagiya sa ila tuhoy sa husto nga pagtumod sang peste, field monitoring kag gusto nga land preparation tubtob pag-ani. Hiwato naman ang Grand Field Day sa pagtakob sa proyekto sa diin ila ipasundayag ang resulta sa technology demonstration. Magluwas sa mga mangunguma sang Hamindan, kabahin man sang pilot beneficiary sang proyekto ang mga mangunguma gikan sa Balasan, Iloilo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 7 billion pesos nga pondo na palabot na sa masobra 34,000 ka mga barangay sa bilog nga pungsod. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Detalye sang balita. Ginpakigbahin ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ngaya na sa masobra 7 ka bilyon ka pesos ang pondo nga ginpalabot sa 34,800 ka mga barangay sa bilog nga pungsod sa idalom sang bawat bayan makikinabang o kon BBM program. Suno kay Presidente Marcos Jr. tuyo sang programa nga maghatag sang direkta nga bulig pinansyal sa tagsa ka mga pumuluyo para masuporta ang mga lokal nga proyekto kag serbisyo para sa kayuhan sa komunidad. Nagapadayon sa subong ang pagpabaskog kag pagpasangkad sa administrasyon nga matuman ang ini mga programa para masiguro nga ang mga pondo sang gobyerno magalabot gid sa mas madamo pa nga mga pumuluyo gikan sa mga nanuhay-tuhay nga parte sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Raylin ni Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Masobra 18,000 ka benepisyaryo nagbaton sa direkta nga bulig serbisyo sa administrasyon ni PBBM. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Ginpakigbahin ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga masobra sa 18,200 ka mga benepisyaryo gikan sa nanuhay-tuhay nga bahin sang pungsod ang nakabaton sang social kag basic nga serbisyo halin Enero tuig 2025 tubtob Mayo tuig 2026. Lakip sa mga nadulong ang mga relief assistance, burial assistance kag mga medical mission para masolusyonan ang mga kinanglanon sa mga Pilipino sa tagsa nga komunidad. Ginsiguro man sang presidente nga padayon ng masangkad ng mga tikang sang iya administrasyon sa pagserbisyo para masiguro nga mas madamo pa nga mga pumuluyo ang mabuligan sa mga programa kag proyekto sang gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Raylin ni Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa iban pang balita, DFA ang nagaduso sa pag-ugyon sang ASEAN batok sa global issues. Ginaduso sa Department of Foreign Affairs pagi kay Secretary Maria Teresa Lazaro ang pag-ugyon sa makatapos ang ASEAN batok sa nagatuong krisis pangkalibutan. Sa pagbukas ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting, ginpayag ni Lazaro nga nagatubang ang rehiyon sa dako nga pagbago kag pagpanghangkat. Dugang pa sang opisyal, hindi dapat magsalig ang ASEAN sa mga daan nga pamaagi kundi kinahanglan ang mabakod nga pagbuligay sang tagsa ka pungsod para matagan kasulbaran ang pangkalibutan nga problema. Dugang panyangang ASEAN mismo nagakontrol sang iya padulungan
para sa seguridad sang tanan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa iban pang balita, top-level meeting para sa zona ni PBBM, ginadumalahan sang OES. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang report. Nagpatawag sang top-level meeting ang Office of the Executive Secretary para masiguro ang maayong nga pagpatuman sang ikalima na State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27, 2026. Gintutukan kaging pangunahan ni Executive Secretary Ralph Recto kaupod ang mga opisyal sang security cluster kung sa diin gipangabay ang Philippine National Police kag ang Metropolitan Manila Development Authority nga mas pabaskugon pa ang ila koordinasyon sa seguridad pagdumala sa trapiko kag pagkontrol sa kadamaan sang tawo. Una sa mga gintutukan ang madasing nga pagresponde sa mga insidente nga pwede nga magdala sang perwisyo sa mga nagabiyahe kag sa publiko. Dugang sini naghatag sang pasalig ang Armed Forces of the Philippines kag ang Presidential Security Command nga nakahanda na ang sistema sang seguridad nga ilay patuman sa among nga adlaw. Ginsiling ni Recto na dapat masiguro ang madasig kag mahilway nga paghulag sang tagsa ka agency para masiguro nga maging maayos ang bugos nga aktibidad. Kinanglanon na nga maging handa ang tanan kag nakahilusa ang tagsa ka aksyon batok sa anuman nga sitwasyon nga pwede matabo. Para sa Bagong Pilipinas, inisid WBSU intern Raylan May Cordero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Senate President Sherwin Gatchalian nagpahanumdum sang importansya sang oras sa impeachment trial. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Sa Report. detalye sang balita. Nagpahanumdum sa Senate President Sherwin Gatchalian sa mga senador nga hatagan sang importansya ang oras sa padayon nga impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Ini kasunod sang mando ni Presiding Officer Chis Escudero nga gindilian magdugang sang mga issue nga wala sang koneksyon sa trial. Matapos nagkuha sang oras sa session, si Senator Robin Padilla para magpaathag tuloy sa iya kaso nga obstruction of justice, kung sa diin nagpasa siya sang counter affidavit sa ombudsman. Bangod sini, gindusuman ni Senator Erwin Tulfo na hindi dapat ginagamit ang oras ng impeachment court sa mga personal na istorya sang mga senador. Ginsiguro naman ni Gatchalian na hatagan sang oras ang mga senador na maistorya ng ilang mga issue sa regular session sa masunod na simana. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. AFP Chief nagpanawagon sa mga soldado sa BRP Sierra Madre nga magpadayon sang ila obligasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita. Nagpanawagon si Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Antonio Navarrete sa mga soldado nga nakadestino sa BRP Sierra Madre nga magpabakod kag padayon ang pagtuman sang ila obligasyon. Ini kasunod sa natabo nga pagpangsakit sang China Coast Guard sa pila ka katpo sang Philippine Navy sa Ayungan Shoal. Ginpahanumdum ni Navarrete nga teritoryo sang Pilipinas ang Ayungan Shoal kag makasiguro ang pumuluyo nga padayon nga obligan sang AFP ang pungsod. Dugang pa niya, may rules of engagement sila nga ginasunod, gani kinahanglan padayunon ang profesionalismo kag padayunon nga tampad ang ginsumpaan nga katungdanan nga amligan kag pangangapinan ang pungsod. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tensyon sa Ayungin Shoal gintalakay sa ASEAN Foreign Ministers Meeting. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Sa Report. detalye sang balita. Isa sa mga unang naging talakay sa ginhiwat nga retreat session sang ASEAN Foreign Ministers Meeting ang natabo nga tensyon sa Ayungan Shoal sa ulutan sang China Coast Guard kag Philippine Navy. Suno kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, ginistoryahan man sa mga ministro ang padayon nga pagluso sang Code of Conduct sa South China Sea para sa kalinong kag katanawan sa rehiyon. Tungod sini, nakatutok ang tanan sa pagatubang ni Chinese Foreign Minister Wang Yi sa amo nga meeting agod na istoryahan ang mga issue sa South China Sea gamit ang diplomasya. Nagahulat man ang tanan sa pagpakiangot sa mga ministro sang ASEAN sa mga representante sang US kag Russia para maistoryahan ang mga issue para sa seguridad sang tanan. Para sa Bagong Pilipinas, ini si WVSU intern Michael Johnson de la Cruz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Bago nga solar-powered pump irrigation project sa Leon, gin-inagurahan sang NIA.
Radyo Pilipinas. Radyo Sa balita ni JP Herbas. Ininaugurahan na sa National Irrigation Administration Iloilo Guimaras Irrigation Management Office ang sitio Nagbangi Solar Powered Pump Irrigation Project sa Leon, Iloilo. Ang proyekto ginagabig nga game changer para sa mga manguma kag disenyo agud ubrahon nga moderno ang irigasyon sa Nagbangi Farmers Association gamit ang solar energy agud matubigan ang ila 15 hektarya nga kumahan. Ang project may ara sang Artificial Intelligence Satellite Assisted Monitoring System nga mag-analyze ang satellite, weather, kag water use data nga magahatag sang real-time irrigation kag fertigation recommendations. Ini magabulig sa mga mangunguma sa pag-optimize ang water use, pagpanami sang produksyon, kag pagduso sang climate resilient nga farming practices. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ikatatlo nga Coffee kag Cacao Festival sa Capiz ginbuksan na. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagapanumbalik sa balita si JP Herbas. Formal na nga ginbuksan sa Department of Trade and Industry Condita Capiz Provincial Office kaupo ng SM City Rojas kag MSM Ed Council ang Coffee and Cacao Festival Year 3. Ang selebrasyon nga nagsugod sa Hulyo 20 kag magalawig tubtob Hulyo 26 ang mag-highlight sa nagasanlog nga industriya sang kape kag kakao sang probinsya samtang ginaduso ang mga locally produced products kag ginasuportahan ang mga magagmay nga negosyante. Ang karong nga tuig nga kapistahan ginapasakupan sang 14 ka micro, small and medium enterprises, siyam ang coffee enterprise, 3 halin sa cacao enterprise kag 2 ka bread and pastry business. Ang mga bisita mahimo mag-check kag magbakal sa mga ginapabuga nga produkto sa probinsya. Kadungan sang opening may preparar man nga open forum kag mga interactive trivia games tuhoy sa kape kag kakao agud mapasangkad pa ang hibalo sang publiko sa sining nga mga industriya. Nagalaw mang DJ Capiz nga paagi sa aktibidad, mas magdamo pagid ang mga market opportunities kag investors para sa mga ginapabugal nga produkto sang probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 150 ka mga partner beneficiaries ang Project Lawak ag binhi sa Lemery, Iloilo ginpaidalom sa paghanas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Sa balita ni Marian Grace Reñeta. Ginpaidalom sa duwa ka adlaw nga training ang 150 ka partner beneficiaries ang Project Local Adaptation to Water Access o Lawa kag Project Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished o binhi sa Lemery, Iloilo. Ang training nagamarka sa stage 3 sang cash for training component sa idalong sang 20 ka adlaw nga implementasyon sa projects Lawa kag binhi. Tinutuyo sang training nga mahanas pa ang partner beneficiaries sang importante nga ihibalo kag mga kagamitan nga kinahanglanon sa husto nga pagdumana kag pagmentenar sa mga project sites samtang ginaistoryahan man ang mga topiko na hanungod sa mga pamaagi sa pagpanguna kag mga estratehiya sa pagpauswag sang komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Reñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Pasinhon Arnisadores nakakuha sa 22 ka medalya sa giniwat nga Ilonggo Masters Memorial Cup 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Yaring report. Nakakuha sa 22 ka medalya ang mga pasinhon Arnisador sa ginhiwat nga Ilonggo Masters Memorial Cup 2026 sa Pavia, Iloilo. Lakip sa nagpasakop sa kompetisyon ang players ng Pasay City Pentados Bastonero Association nga nakakuha sa 13 ka medalya kung sa diin 6 ang gold, 4 ang silver kag 3 ang bronze. Gold medalists and Princess Joy Divine Aguilar, Richard Lamayo, Oliver Dagison, Tristan Daquiado, Rave Aldrich Kataloktukan kag Krisha Hamulangi. Silver medalist sa Princess Joy Matulina, Yumi Pagayon, Mary Amber Macero kag Romeo Edgardo Palmares. Bronze medalist si Mariel Don Bulnes, Ed Mary Angela Lagunday kag Mark Gabriel Mendoza. Samtang nagpakigbahin man sa kompetisyon ang Darwa Pangalima Eskrema, Pasi Ernestine nga nakakuha sang 9 ka medalya kung sa diin 7 ang gold, 1 ang silver kag 1 man ang bronze. Lakip sa gold medalist ang Carl Benedict Palma sa advance, Kit Dominic Palma sa advance, Arlie Reyes sa novice, Neil John Padillo sa novice, Julie Lapasaran III sa novice, Glyda de los Reyes sa advance kag 1 ka additional team gold medal. Silver medalist naman si Sean Dustin Riego para sa novice, kag bronze medalist naman si Altair Palma para sa advance. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Reñeta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
Radyo Pilipinas News. Arestado sa Police Regional Office 6 ang isa ka high-value target individual matapos makumpiska sa iyan 354 gramos ang ginapatihan iligal nga droga sa buy-bust operation sa Istansya Iloilo. Ginpatikay ng operasyon sa Istansya Municipal Police Station Drug Enforcement Unit kaupod ang IPPO. Yara na sa kustudiya sa kapulisan ang suspetsado kalakip ng mga nakumpiskar nga ebidensya agod pasakaan sang kaso nga paglapas sa RA 9165 ukon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ginpahayag ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo kabayan ni isang padayon nga kampanya sang kapulisan agud mapunggan ang supply chain sa iligal nga droga sa Western Visayas. Hinainyo man sang PRO6 ang publiko nga magbuligay sa kampanya kontra iligal nga droga pagi sa paghatag sa nagakaigo nga impormasyon sa otoridad agud mas mabakod pa ang operasyon batok sa mga naga-intra sa illegal drug trade. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Bahin sang Uton, Fishport, mangin bago nga site sang Coast Guard Substation. Radyo Pilipinas. Radyo Sa Pilipinas. detalye sang balita. Mangin lugar sang Coast Guard Substation ang bahin sang Oton Municipal Fishport. Ini sa tapos nga nagpirma sang Memorandum of Agreement ang local government unit sang Oton pinaagi kay Mayor Sofronio Fusen Jr. kag Philippine Coast Guard pinaagi kay Commodore Ludovico Librillo Jr. Commander sang Coast Guard District Western Visayas para pahamtangan sang substation ang bahin sang Fishport sang Banwa sa sulod sang 25 katuig. Suno sa Oton LGU ang agreement nagapakita sang shared commitment sang duha ka institusyon para mapabaskog ang maritime safety, seguridad kag serbisyo publiko. Ginalauman naman nga sa pagtukod sang Coast Guard substation, mapanami ang operational capability sang PCG sa Banwa. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time alas 8:31 na sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kag inyo nabatian ang detalye sa mga nagapangunang balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Huwebes, July 23, 2026. Sa dugang pangabalita, follow kag like lang aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Thank you gid sa mga nagaupod sa aton sini nga Facebook Live subong aga Sir Allen Pruebas Gamarcha, Sir Magdaleno Fajardo, good morning sa inyo. Kita karon sa Iloilo Morning Program kada aga ako nagidlabang inyo alagad Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. Sona 2026. Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon ito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito rin inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. Sona 2026. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.